Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hangganang ito ay sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talus kong ako man din ay may sariling pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwalat. Napakaselan ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayon sa gawa ng iba. Sinisikap kong sagutin ang mga paghahamak na sa loob ng daang taon ay naitimbak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa paghahangad ko ng iyong kagalingan at kagalingan din namin at sa paghahanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginawa ng mga tao noong unang lumang panahon sa may sakit. Tinatambad sa baitang ng templo upang sino mang
Tinatanong ko, kung isa ka ngang traidor tulad ni Padre Burgos, na natatandaan mo ba? Inialay mo sa kanya ang iyong mga bagong nobela? Wala kang kasalanan, Padre. Pakiusap. Maawa kayo sa akin. Nakikiusap ako. Pakiusap. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Nasaksihan ng kapatid ko ang si Kuya Pasiano ang lahat ng araw na iyon. Siya ang nagmulat sa akin ng lahat ng karahasang naganap. Mahusay ka palang manunulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi marunong bumasa. Hindi ba't lagi daw kayong pinapahamak ng inyong manunulat? Dahil sa mga praile? Oo. Ayun pala eh. Bakit kayo tumigil? Gusto niyo bang ganito? Lagi akong nakakulong, edukado pa naman kayo. Ang taas-taas pa ng pinag-aralan nyo, dami-dami nyong nalalaman. Pero nasan kayo? Nandito kayo, tignan nyo, walang alam. Kaya't walang malaman. May pagtatapat ako sa'yo. Noon akala ko ang tanging mahalaga lang sa buhay ang edukasyon. Pero may nadiskubre ako. Depende pala yun sa pinag-aaralan. May pinag-aaralan palang nakakabulag. Kaya yun, alam mo na. Minsan, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy. Kaya't sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, paikot sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy hanggang sa magliyab ang pakpak niya at tuluyan siyang namatay. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo?
dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuwis ang kanyang buhay. Kasi nagguro ang iyong ina, dapat kayo makinig sa kanya. Tanda ko pa ang araw na dinakip at kinulong ang aking ina. Pinagbintangan siyang lumason sa kanyang hipag. Nakulong siya ng mga panahong iyon sa kasalanang hindi niya nagawa. Nagsimula ang lahat ng iyon Nung malapit ni Kuya Pasiano kay Padre Burgos, nagsimulang pag-initan ng mga Kastila ang aming pamilya. Kaya, gayon din ko nagalit ang pangalang Mercado. Gaano siya katagal nakakulong? 2 taon. Ayun lang, nakakulong siya sa 2 taon? Hindi yun lang. Matagal nang may galit sa amin ang mga Friday at Antares. Pinipilit nilang wala kami sa lugar. Aaminin ba nila ang mga Kastila na wala sa lugar sa ating bayan? Naku, Pepe. Matagal na may sakit sa mata si Nanang. Ayaw niya lang magpagamot kung di nang ikaw. Sabi ko na nga ba sa kabila ng pagtutol niyo, Nana, gusto niyo rin ako makapagtapos. Kaya niyo, Nanang, tulad ng ipinangako ko, ibabalik ko ang inyong paningin. Ako, anak. Kung puro kasamaan at putang na nakikita ko, di ba yun ang magulag na ako ng tuluyan? Padre daw, ang jola. Ako, tubig naman. Hindi naman siguro ganoon kasama lahat ng layunin nila, Ginoong Rizal. Ilang taong ka na ba sa Pilipinas, Tabiel? Bakit? Pareho ba tayo na nakikita? O mayroon kang ayaw makita? Ano ang nagbibigay sa iyo na magsulat sa mga sinusulat mo? Naranasan ko na ang lahat, Tabiel. Nawalan na ako ng anak, asawa at pamilya. Pati karangalan at kasaysayan, tinapon nila. Niloko nila at pinagtaksilan nila. Kaya naman siguro akalain mo isa ka ng superior, Ginoong Rizal. Hinihingi lang namin ay ang pagkapantay-pantay ng isang mapayapang pagbabago ng edukasyon, ang gawaing makilala ang Pilipino bilang kapantay ng Kastila. Rizal, ikaw pala! Kamusta ka na? Heto, habang lumalapit ka at bumubuti ang aking pakiramdam, lumapit ka pa. Ilang linggo pa lamang ang nakararaan, pero pakiramdam ko, taon na ang lumipas. Ano ba yan? Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan, kay pulantik na ng iyong dila. Ilang babae na ba ang naparanggan mo ng mga matatamis mong salita? Ikaw lang, walang iba. Ganun ba? Alam mo, parang ako nandito sa dormitoryo. Parang preso. Wala akong ibang nakikilala. Ako lamang ang mag-isa. Oo nga pala, Rizal. May nagawa ka na bang tula para sa akin? Meron din. Talaga? Maari ko ba iyon mapakinggan? Iyong mukha ay sing-aliwalas ng panahon, kasama ang iyong mga matang tila talas kabiliman. O Linor, ang sinta, ikaw ang buhay ko at wala nang iba. Tingala akong konti. Senyor Rizal! Senyor Rizal! May sinasabi ka ba, Tabiel? Ang sabi ko,
minsan ba hindi sumagi sa iyong isipan na magpakasal sa isang babae? Minsan, Anong nangyari? pumunta ako sa Europa. Iniwan mo si Leonora? Pumunta ka sa Europa? Anong layunin pa ang mas titindi sa inyong pagmamahalan ng iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabiel? Tinatanong lang kita, Rizal. Pumunta ka sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Bakit? Anong nangyari noon? Sino nagpadala sa'yo? Katipunan? May pera ba ang iyong pamilya? Para tustusan ang pagpunta niyo sa bansa? O may lihim ka organisasyon na kinabibilangan? Nagsasanay ka ba, Tabiel, sa mga sasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita, Senyor Rizal, na itatanong sa'yo sa korte. Ito ang ating magiging lihim na kasunduan. Magtutungo ka sa Europa upang mag-aral ng medisina at upang gawin ang mga nararapat para sa ating bayan. Maiiwan ako rito upang asikasuhin si Nanang at Tatang at gayon din ang ating mga bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Kuya, bakit hindi kayo ang pumunta doon? Bakit ako ang papupuntahin nyo? Ikaw ang mas makikinabang sa Europa, Pepe. Doon, matututo ka at malaya mong maipamumukha ang baho ng pamahalaan ng Kastila dito sa ating bayan. Marami ring mga kapwa mo Pilipino ang naroroon at malaya niyong maisusulat ang mga kinakailangang pagbabago dito sa ating bayan at ang mga katarungan. Kuya, hindi pa ako handa. Hindi lamang ako ang nagpasya nito, Pepe. Nag-usap na ang ilang mga kapatid. Padadalhan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Kuya, paano si Inang? Hindi papayag yun. Hindi naman natin dapat sabihin kay Inang. Malalaman niya lamang kapag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Pepe! Bakit napakarami mong katanungan? Ano? Sarili mo lamang ba ang iyong iniisip? Hindi mo pa ako sinasagot, Senyor Rizal, kung bakit kailangan mo pang pumunta sa Europa. Bakit kailangan mo pang malaman ang lahat? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bakit pinipilit mo kong panindigan at ipagtanggol ang aking buhay at lahat ng aking paniniwala? Gusto mo ba akong palitan bilang isang tagapagtanggol? May panahon pa ba? Bakit mo ba ginagawa ito? Dahil ba sa bayan nila sa'yo o interesado ka sa kasko? O baka naman naiinip ka na dahil wala kang magawa? Dahil napakalayong tapak ng bayan mo? Babalik na lang ako sa ibang araw, Senyor Rizal. Tabiel! Tabiel! Pepe, eto na ang iyong pasaporte papuntang Europa. Primera klase yan. Merkado? Akala ko ba hindi ko nagagamitin ang pangalang Merkado? Pansamantala lamang yan dahil mainit pa ngayon ang mga mata sa iyo ng mga praile. Maaari mo rin gamitin ang apelidong Rizal pagkarating mo sa Europa. Kamusta si Leonora? Pinapunta ko muna siya sa kanyang mga pinsan. Wala siyang alam sa mga nangyayari sa iyo dito. Se, mag-iingat ka sa Europa. Huwag mo sanang makakalimutan ang misyon mo. Salamat, kuya. Voluntary muscles are in the orbit of in their arm. Yes? 5, Hmm? 2, Doctor, I believe there are 7. Correct. Yes, 7. Very good, Jose. Now tell me, which of those muscles can be moved? The eyeball. Lizard? Doctor, the levator of brain superioris insert into the skin of the upper eyelid. Is that all? That's great. Now,
How many ocular muscles are there in 6 ocular muscles? Or what about the ocular muscle? Rizal? Medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, inferior oblique. Magnificent. Suppose there are injuries in all these muscles. What will happen to our patient? Anyone? Rizal? There will be paralysis of one ocular muscle. Magnifico! You got it all, Rizal. Congratulations! Bakit dito kung nais tawagin? Hunghang ang mga pari ay nasasabi nyo. Kung gusto nyong tawaging bobo ang gobyerno, papalakpakan pa kayo sa inyong pagkakasabi. Kunti lamang ang hinihiling namin, kalayaan at pantay na karapatan tulad ng mga Kastila. Ipupusta ko ang isang buwan kong sahod. Hindi papayag ang Espanya. Papayag sila kung papakita natin tayo'y edukado at marangal na tao. Kung tayo'y magkakaisa at kung magiging benepisyo sa kanila na tratuhin tayong tama. Kalokohan! Tanging pinakikinggan lamang ng mga Espanya ay ang mga private ang gobernador general. Masasayang lang ang ating mga laway. Eh ano ngayon kung masasayang ang ating laway? Kung ang kapalit naman nito'y pagtatapos na matagal ng paghihirap ng ating mga kababayan. Mga kasama, palagay ko na may tama si Rizal sa kanyang sinabi. Palagi naman siyang tama eh. Baka pagka nakialam tayo, baka lalong magalit ang Espanya sa atin. Pasalamat nga tayo, nakakapunta tayo dito at nakakuha ng mabuting edukasyon at iba pang bagay. Edukasyon, edukasyon para lalo kayong magpakaduwag. Kontento na ba kayo sa habang panahon ng pagkakaalipin? Hanggat hindi tayo natututong gumalang sa ating sarili, kailanmay ay hindi tayo igagalang ng ibang lahi. Sino ang makakagamot ng kasamaan? Mga benditadong tubig na binabayaran sa mga praile, mga indulhensya. Ang kailangan ay pag-aalsa. Kailangang magiging handa. Unti-unti nang nagigising ang mga tao. Ginising sila ng mga suntok, sipa, saksak at tama ng baril. Hindi na sapat sa mga tao ang matuto lang. Natuto na din silang humawak ng armas. Armas na nakamamatay. Dahil tapos na ang pagkakadena. Handa na silang pumuksa ng mga buhay upang sila naman ang mabuhay. Tayo'y malimit matakot sa filibusterismo na sa pagsasalaysay lamang natutong pagnilayan at naging tunay at tiyak. Yaon at maging ang katawagan lamang ang naging dahilan sa pagkamit natin ng napakalaking pagkakamali.
Teniente? Anong niyo sadya? Halugugin namin ang inyong bahay. Ha? Ngunit bakit? Magalugog kayo! Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito, Teniente? Nilib, dito Ano ba nangyayari? Teniente. Arestuhin sila! Ano ba kasalanan namin? At ginagawa niyo sa amin to? Dahil sa inyong illegal na pagpupulong at pagkakaroon ng aklat na ito. Bitiwan niyo kami. Bakit, Teniente? Ba't hindi mo basahin ang aklat na yan para makita mo ang sarili mo? At ibabasa mo rin sa mga kasamahan mo para makita niyo ang ginagawa ng gobyerno niya sa bayan namin. Oo, makukuha niyo mga armas na yan. Ngunit ang naman ng aklat na yan ay hindi niyo makukuha sa mga taong bayan. Dalhin sila! Bitiwan niyo kami. Ano ba? Ikaw ang sakit? Upang hadlangan ang mga layunin, lalo na ang pakay niyang gamitin ang edukasyon upang mamulat ang mga tao, idadawit ng mga opisyales ang kanyang pangalan sa isang marahas na pag-aalsa sa harap ng sambayanan. Dudungisan ng dugo ang pangalan niya. Hihiyain, gagawing kasuklam-suklam. Ganito ang gawain nila sa sinumang may paghahangad na pagbabago. Nagbalik ako sa Pilipinas, mga kasama. Dahil narito ang larangan at wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ay isang samahang sa palagay ko'y pinakamabisang sangkap upang tayo'y tuluyang lumaya. Gawing matatag ang pundasyon ng tao, ng pamilya. At kapag matatag na tayong lahat, mas matatag nating may paglalaban ang ating kalayaan. Mabuhay si Dr. Rodriguez! Mabuhay! Nagtanim ng mga mapangwasak na polyeto ang ilang ahente ng mga prayle sa aking maleta. Dahil dito, kababalik ko pa lamang ay agad na akong pinadakip at itinapon sa malayong lugar ng dapitan. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling ko ang mga dagat na animoy isang napakalawak na tinta sa isang manunulat na wala nang maisulat. Palibhasa ang mga layunin ko'y layunin ng isang makatak. Tulad ng mga tala, lumalapit, lumalayo kailanmay hindi maaangkin. Subalit kung iisipin ang dapitan ay isang magandang pagkakataon dahil kay Josephine na dumating ditong tanghay-tanghay ng hangin. Dala ay kalinga at katahimikan. Sa piling niya ang mga bagay na hindi maisusulat ay maari kong isabuhay. Dr. Jose Rizal, paumanhin sa bigla akong pagbisita. Naintindihan ko, Gobernador General,
Ako ba'y may sakit upang iyong dalawin? Kung gano'y salamat. Ngunit kaya kong gamutin ang aking sarili. Totoong wala kang kinatatakutan kaya't marami kang kalaban. Isa akong optomologo. Gusto ko lamang makita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan bang isulat lahat ng nakikita? Kung hindi, General, ano ang pagkakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa mo na ba ang aking mga nobela? Hindi pa, pero sabi nila baka hindi raw ako makatulog. Kumusta ka dito? May pagkakaiba ba ito sa dapitan, General Blanco? Mas masikip nga lang dito. Nawala ang mga tanawin at karagatan at mga kabundukan. Patawad. Wala ko dun, patawad. Pinaniwala niyo akong papuntahin sa ibang bayan upang magsilbing doktor. Subalit, ipahuhuli niyo lamang pala ako at ipakukulong muli. Isa kayong hipokrito. Naibita ko sa mga pangyayari. Nangungunang pangalan mo sa mga himagsikan. Kailan may hindi ko pinahintulutang gamitin ang aking pangalan sa gayong paraan. Ang aking mga isinulat, ang pagpapahalaga ko sa edukasyon, sa kabila ng lahat. Mawawalan lamang ng saysay ang lahat dahil sa ilang Pilipinong hindi makapaghintay ng tamang panahon. Kailan may hindi ko pinahintulutang gamitin ang aking pangalan sa paraang ganyan. Ang aking mga isinulat, ang pagpapahalaga ko sa edukasyon, sa kabila ng lahat, mawawalan lang ng saysay ang lahat dahil sa ilang Pilipinong hindi makapaghintay ng tamang panahon. Bakit di kayo magpalabas ng bagong manifesto para pabulaan ng lahat? Mga kababayan, ang himagsikan ay sumiklab sa kabila ng aking pagtutol. Ang pakikidigma sa panahong kasalukuyan ay hindi makakatulong sa atin. Ito ay masahol pa sa pagpapatiwakal. Magandang araw sa iyo, Dr. Jose Rizal. Magandang araw sa iyo, Tabiel. May dala akong alak at halika yung minom ka. Oo, ngunit hindi ako umiinom. Isa lamang itong lambanog na paborito mo, ngunit wala akong makita ganun. Maligayang Pasko, Dr. Jose Rizal. Maligayang Pasko, Tabiel. Mahal kong kapatid, isang malaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Buwan ng Setyembre, dumating dito ang pulutong ng mga sundalong Kastila. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras upang lisanin ang kanilang mga tahanan. Nang hindi pumayag sina Nanang at Tatang, ay persahan silang itinulak palabas. Muntik nang sumubsob ang Nanang sa putik. Ang mga walang hiyang praileng yan, kasalanan ba ng mga magsasaka na magkaisa at kalabanin sila? Hindi na nga sila ang tunay na may-ari ng lupa. Sila pa itong may ganang maningil ng buwis. Buti sana kung napupunta sa gobyerno at hindi sa nanlilimahid nilang bulsa. Nang araw na iyon, kahit saang bayan ng Calamba ka magpunta, maririnig mo ang taghoy ng mga tao. Parang isang mahabang parada ng patay ang nangyayari. Kahit ang mga bata, nakariniwang walang alam. Kahit sila makikita mong umiiyak. Wala na tayong babalikan. Kinamkam na nila ang lahat. Ang ating bahay, ang ating lupa, ang lahat.
Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa buong mundo ang ating hinaing at huwag kang mag-alala sa amin. Dahil sa kabila ng lahat, hindi kami nawawalan ng loob. Pepe, naway nakakita ka na ng kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapatan mo, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kong talagang magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ng aking ina sa Ingles. Bagman, hindi ko siya gusto ay nagsumamo ang nanang natanggapin ko siya. Tatawanan mo ako, Rizal. Talagang hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Matagal ko na itong pinag-iisipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Ang El Filibusterismo ay nabasa ko na rin. Napakadilim na nobela. Lasing ka na, Tabiel. Pumasok na ang alak hanggang sa kaluluwa mo. Nalasing ako sa mga nobela mo, Ginoong Rizal. Kung naglagay man ako ng dilim, yun ay kagustuhan kong ipakita ang liwanag. Wala akong nakitang liwanag kay Simon. Oo, nung si Ibarra pa lang siya. Pero nung maging si Simon na, umitim na ang kanyang kaluluwa. Ikaw, Jose, nagbago na rin ba ang kulay mo? Ginagamit ka na rin ba ng daas? Mag-uudyok ng revolusyon. Ikaw na ba si Simon naniniwalang igit pa sa daloy ng dugo? Hindi ng propasyon. Hindi kaya na pataksalin mo ang sarili mong sino. Tulad ni Simon, nabigo ka rin. Sa bagay, saan ka nga ba magtatagumpay? Sa Europa noon o sa nobela ngayon? Hindi lahat ng nobela ko ay nabigo. Noon yon. Noon yon, Ginoong Rizal. Nung bata ka pa, kahit anong gawin mo, ekselente. Pero iba na ngayon. Sa Noli Me Tangere, nabigo ka. Sa El Filibusterismo, nabigo ka rin. Tulad ng mga tauhan mong sina Crisostomo Ibarra at Simon na walang tanang saysay. Hindi mo nakikita ang katotohanan dahil nakikita mo'y ang sarili mo lamang ambisyon. Ang iyong amor proprio. Anong gagawin mo pag nalaman mong mas makinang ang iyong mga sulat pag ikay namatay na wala nang isang makaalala? Para mo na akong sinintensyahan ng kamatayan. Gabi na. Guardia!